try natin i-fire up. Panda rin natin. Yan. Maandar siya. Okay, nare-rev din. Good day mga boss, si Mil Customs here. Meron tayo ditong Aerox version 1 na dead bike na naman na dinala sa atin. So ito po ay lasog-lasog na yung harness as you can see, and pati po yung kanyang ECU is napaglaruan na. So dalawang shop na po yung humawak dito bago dinala sa amin. Alright, so pag ito pong mga cases, ang unang ginagawa ko dito is recover muna ng mga pyesa na pwede pang ayusin. So itong unit na to, dahil nga wasak-wasak na yung kanyang harness, tsatsagain ko muna po itong ayusin. So yan yung ginawa ko dyan sa unit na yan. Lahat ng mga may putol or may putol dugtong na sobrang dami na is pinalitan ko po ng bagong wires, and yung mga wire naman na ayos pa is sinave ko na po and chinek ko lang kung walang corrosion. So in short, ibabalik natin muna or binalik muna natin yung kanyang harness sa stock. Kasi sa dami ng Aerox version 1 na nahawakan namin dito is medyo kamay na rin po namin yung pasikot-sikot sa kanyang harness. Okay, so yan, nirestore muna natin yung harness. Nakakalungkot lang, no, kasi nung dinala sa atin yung unit na to, hindi na talaga siya umaandar, nakakarga na lang sa sasakyan. Galing na nga sa ibang mekaniko, yun. So hindi ko alam kung ano nangyari. Basta yun, dead bike na siya. So hindi ko pa alam kung ano pa yung ibang sira nito aside sa harness and sa ECU. So yan na muna, i-repair natin yan. And aside din po sa pagre-repair ng kanyang harness, yung stator, sira na din. Okay? Hindi naman siya totally sira, pero putol-putol na yung mga wire. Hindi ko alam kung anong ginawa dito. Siguro nag-error 12 to. Sinubukan nilang ayusin. Pero hindi yata nakuha ng hindi naayos, no? So hindi siguro nakuha yung tamang color coding ng wires. Ayan. So tinanggal natin yung mga lumang wires and nagpalit tayo ng bago. Kung ano pa yung pwedeng mapakinabangan dito sa unit is nirecycle natin para naman makabawas sa gastos ng ating customer. Alright? Ayan. So, inayos na natin yung stator niya kasi kanina ito yung dugtong. Ayan, makita nyo naman. Aside sa hindi malinis yung pagkakagawa, hindi pa luto yung mga hinang. Ayan. So, hilaw-hilaw yung mga hinang. Okay. So, isa pang napansin ko dito is nagkabaliktad yung dudugtungan ng green tsaka ng pula, nagkabaliktaran sila. So, meron po yung epekto. Pag in-start niya po yung motor, hindi talaga siya tutuloy. So, isa pa yun sa nakita kong fault dito. Anyway, natama na natin. So, yung connection na yan is na-check na natin. Bubuin na lang natin and lalagyan natin ng sleeve or ng tape. Yan. Tapos punta na tayo sa pag-repair ng harness. Sa mga unit na naka smart motor generator kagaya nitong Aerox, medyo mahal talaga po yung harness ito, mga nasa 9,000 to 10,000 pesos. So instead na pagastusin natin si customer, sinubukan na lang natin i-repair yung kanyang dating harness kasi sayang naman, no? Baka naman gumana pa. At ito na, natapos na rin natin i-repair yung kanyang harness. Makita nyo, maayos na yan, wala na yung mga putol, and nabalot na rin natin ng maayos. Dito sa kanyang harness, ginawa ko dito kasi nga dito, di ba, ang daming wires na nagkalat dyan. So after ko ma-secure lahat na okay na yung connection, binalot ko pa yun ng extra na insulation bago ko balutan ng tape. So doble-doble para naman hindi masira agad yung repair natin. So importante yan, no? Para hindi ka agad gumastos or bumalik yung customer natin for another repair. So may balot yan na makapal bago natin in-strap dito sa kanyang chassis para naman hindi mag-grab at hindi masugat kaagad yung mga wires. Okay? And regarding naman dito sa ECU, kagaya nga ng hinala ko, so pang version 2 nga ito. Kaya nung tinesting natin siya sa isang Aerox version 1 na maayos pa, hindi ito anong una kasi sira nga yung harness ito. So nagtesting kami sa isang Aerox na V1 na working at sinalpak natin itong ECU, hindi siya umandar. Okay? Hindi siya umandar. Then out of nowhere, sabi ko bago ko magpabili ng ECU, naisip ko lang baka version 2 yung ECU na nabili nila. 'Di ba? So gumastos na sila dito
Sabi nung may-ari nasa 6,000 ata yung bili. Anyway, ano yan, replacement, Apido, yung kung nakikita nyo. So yun, to make the story short, tinesting ko to sa Aerox version 2, which is yung Aerox ni Grease Monk na race bike. Yan, so tinesting ko yan and gumana siya. Okay, ang problema lang nitong ECU na to is yung kanyang speedometer. Okay, so ano to, all working, goods yung ISC, lahat except sa kanyang speedometer. So walang output sa speedometer. Tinanong ko si customer kung gusto niyang papalitan tong ECU kasi nga, 'di ba, na troubleshoot ko or na diagnose ko na pang V2 pala to. 'Di ba? So hindi ko naman pwedeng ilihim yung kay customer na itong ECU na to is working pang V2 nga lang. So yun, tinanong ko siya kung magpapabili siya ng bagong ECU. Ngayon na nalaman namin na working pa naman to, magagamit pa naman. Wala nga lang speedometer, pero lahat, ISC, pump, all of that. So umaandar siya, nagagamit, wala nga lang speedometer. Yun lang yung consequence ng nabili niyang replacement na ECU, which is yung Apido brand nga. Ngayon tinanong ko siya kung magpapabili siya ng bago, sabi niya, ito na daw muna. So at least medyo makasave, no? So ang total na nasave ng customer natin in this repair, so ECU 9,900 plus yung bagong harness na nasa almost 9,000 din. So kulang-kulang 19,000 yung total na savings ng customer natin sa repairs, no? 'Di ba? Versus kung magkano lang naman isisingil natin sa repair ng harness at saka yung pag-diagnose, sabihin na natin magsingil tayo ng 2.5 to 3K, so labor and materials. Ano na yan, napakalaking tipid na sa customer natin. So anyway, try natin i-fire up. Pandarin natin. Yan. Maandar siya. Okay, nare-rev din. So, dito sa unahan, ayusin pa natin yung wirings dito. Kasi kahit yung mga wirings na ginawa nung previous na nag-ayos is hindi rin masyado malinis. So, lilinisin natin yan bago natin ibalik lahat. So, yung ibang makahan nito is andun pa sa bahay ng customer. Dinala to dito, talagang ganito na lang yan. Wala siyang mga so, ni-request ko na dalhin na dito. Ayan. So, kung maka-experience kayo ng ganitong issue sa mga ano natin dyan, co-mechanics natin dyan, baka lang din makatulong, no? So ito naman, ang ginawa ko dito is konting conversion lang dun sa ECU or dun sa harness pala, kasi yung pang V1 or yung pang V2 na ECU, pag sinalpak mo direkta sa V1 without modification, hindi talaga siya aandar. So para lang umandar at hindi na gumastos si customer, hindi na bumili ng bago. Ayan, nag-convert ako ng konting-konti lang naman. Ayan, so I hope nakatulong tong short vlog natin. This is Emil Customs. God bless po sa inyong lahat. At pag meron po kayong question, PM lang po kayo sa page. We'll try to answer that. Basta kaya nating sagutin, no? So, God bless po sa inyong lahat. Ride safe and peace.